Grabe itong administrasyon na ito, 18 trillion ang utang natin. I mean, saan napunta? Hinahanap natin kung saan napunta. Ito explainer lang ito, Kasi sasabihin na naman nila na, "Uy, ano 'yan, panahon ni Duterte 'yan." Gaganon na naman sila. Excuse me, 12.79 trillion kay Tatay Digong ang iniwan niyang utang. That's accumulation 'yan, hindi lang kay PRRD 'yun. Kasama 'yun yung utang nila Pinoy at nung past president. So, sabihin na natin 12.79 trillion ang iniwan ni Tatay Digong. I-plus mo yung 18 trillion, ay yung total ngayon 18 trillion. So, magkano na? Mahigit 5 turning to 6 trillion nang inutang ni Bongbong Marcos for just the duration of 3.5 or 3 years and 8 months. Grabe. Higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabuti na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Tama yan. Administrasyong Yan din yung calculation natin. Marcos ngayon ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. Kung mataliman ang aking mga pahayag, ay dahil lubha ng malalim ang sugat na dinaranas ng sambayanan. Hindi man maaring manahimik, magbulag-bulagan o magbingi-bingihan habang lugmok na sa kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Grabe Kaya ngayong hapon, Mr. Speaker, Madam Speaker, I rise before you to reveal the true state of the nation. Batay sa aking pananaw at sa mga pananaw ng maraming mamamayan, mga ordinaryong mamamayan na nakakausap ko sa araw-araw. Isang estadong kinasadlakan ng ating bayan, gawa ng kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Naunawaan ko na ang Pangulo ay hindi naranasan gaano ang kahirapan. Kaya't narito ako para tulungan siyang maintindihan. maunawaan ito. Madam Speaker, Ito na. after almost a year after the SONA speech of President Marcos Jr., Maya naman kayo. here is the sad state of our country. Sa ekonomiya, 2025 gross domestic product, GDP, Nako. 4.4% from the projection of 5.7%. 2025 last quarter GDP, 3%. 2026 first quarter GDP, 2.8%. 2026 whole year GDP projection, 4.1%. President Marcos, for the last 4 years, failed to realize our GDP projections. Inflation now is at 7.2%. And according to the experts, this May, aabot na ng 8% ang inflation rate. Dollar now is almost at 62 pesos. Investor confidence index is negative 23%. Bagsak ang stock market. Umangat ang antas ng unemployment. Umangat ang kagutuman. Nalulugi ang maraming negosyo, lalo na ang construction at construction supplies. Higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabuti na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Administrasyong Marcos ngayon ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. 9% taon-taon ang average na pag-akyat ng utang at kalahati lang lamang ang pag-angat ng gross domestic product. Tunay na masasadlak tayo sa kahirapan. From a rising economic tiger in 2016, during the time of President Aquino, now we are back to being
the sick man of Asia. Sick man. Naiwanan na tayo ng ating mga kalapit na bansa. This is due mainly to corruption and the failure of the Marcos administration to address it squarely. Our neighbors survived the Middle East geopolitical tensions as shown by their GDP and inflation rate. Pilipinas lang ang tunay na naghirap. Pilipinas lang ang patuloy na maghihirap. Sa infrastruktura at government spending, instead of sound policy reforms, what the public works did was to resort to optics. Kunwari, mag-iimbestiga. Kunwari, mag-iinspeksyon ng mga proyekto. Tinanggalan ng pondo ang lahat ng flood control projects, maging ang mga higit na kailangan. Kaya sigurado ako na ang baha, pagkawala ng buhay at kabuhayan ngayong tagulan ay mangyayari sa buong bansa. Pinababa ang material cost ng mga proyekto ng napakababa at hindi makatotohanan. Kaya 5 buwan na, wala pa ring procurement. Bagsak ang public spending, lugi ang matitinong kontraktor, lugi ang mga supplier, walang trabaho ang maliliit na construction workers. Sa edukasyon hanggang ngayon, wala pa ni isang classroom ang naitatayo. 180,000 classrooms ang backlog ng ating pampublikong paaralan. Grabe. Higit 18 trillion ang mag-iimbestiga, kunwari mag-iinspeksyon ng mga proyekto. Tinanggalan ng pondo ang lahat ng flood control projects, maging ang mga higit na kailangan. Kaya sigurado ako na ang baha, pagkawala ng buhay at kabuhayan ngayong tagulan ay mangyayari sa buong bansa. Pinababa ang material cost ng mga proyekto ng napakababa at hindi. Grabe, ano? Tapos ngayon, makita ninyo, mamamasyal na naman siya. Tingnan nyo. 2023 and 2000 visits, I shall Mamamasyal na naman. Maglalakwat siya. Ang sabi ni Auntie Claire, ang maglalakwat siya daw ay ang lagi daw naglalakwat siya ay itong ang si VP Sara. Pero ang katotohanan, ito ang lakwatsero na wala namang napupuntahan. Sabi ay para daw ito sa investment ng ating bansa, investors. Pero hanggang ngayon yung sinasabi nila pledge nung 22 trips niya and 22 months niya nung unang taon niya. Aba ay wala namang nangyari. Nakita niyo ba? Unlike kay PRRD na yung proyekto, ito lang, yung mga isa lang sa halimbawa. Example natin yung Binondo Bridge. Yan po ay donation na project ng China para sa Pilipinas. Yung Bukana Bridge, donation din yan ng China. Ayan yung masasabi natin na makikipagkaibigan ka sa kapitbahay mo, may balik yan sa'yo. Itong ginagawa nitong taong ito. Binabato yung lakwatsa. Tingnan ninyo yung gasolina, mahal ng gasolina, mahal ng crude, mahal ng natin fuel. Pero anong sadya mo doon sa Japan? State visit in the middle of fuel crisis? Maalala ninyo, lumipad-lipad pa siya ng Amerika para lang makakuha ng 1% na bawas doon sa tariff. Nakakatawa. Wala talagang magandang idudulot ng taong ito. Nakita niyo tag-ulan na ngayon. Baha kaliwat kanan na naman. Ibabato nila sa Davao. Kaya wala talaga nangyari. Sabi ko nga, kakauwi ko lang. Makita ninyo, maramdaman ko na hindi na importante yung OFWs. Yung bang tipong nung panahon ni PRRD, makita mo may OFW lanes tayo. Importante yung mga OFWs kasi bagong bayani. Isa sa mga malaking bahagi ng ekonomiya natin yan. Pero ngayon, wala. Mga OFWs, mga magsasaka, mga jeepney, mga chuper, mga ganun. Walang pakialam itong administrasyon nito.